lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Ako si Ma'am Shane na nagpapaalalang ang kaalaman ay nandyan lang, basta't makinig ka lamang. At ako naman si Sasha na nagsasabing ang batang palatanong ay marunong. Makakasama ninyo kami upang pag-aralan at madagdagan pa natin ang inyong kaalaman sa Araling Panlipunan. Siguruhing hawak mo na rin ang inyong lapis at papel. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, tayo munang magbalik-aral. Piliin mula sa bubong ng bahay ang mga institusyon na tinutukoy sa bawat pangungusap. Unang bilang, nagbibigay ng serbisyong medikal. Magaling! Kung ang sagot mo ay ospital. Ikalawang bilang, lugar kung saan maaaring makapaglibang. Tama ka! Kung ang sagot mo ay parke. Ikatlong bilang, gumagawa ng mga batas. Ano kayang sagot sa ikatlong bilang? Mahusay! Kung ang sagot mo ay pamahalaan. Ikaapat na bilang, dito maaaring bumili ng ating pangangailangan. Ang sagot sa ikaapat na bilang ay tama! Kung ang sagot mo ay pamilihan. Ikalimang bilang, pook dalanginan. Ano kaya ang sagot sa ikahuling bilang? Magaling! Kung ang sagot po ay simbahan. Tupikin ang inyong mga balikat at sabihin sa sariling, mahusay ka! Dumako naman tayo sa panibagong aralin ngayong araw. Handa ka na bang madagdagan pa ang iyong kaalaman? Teacher! Excited na po ako! At sigurado akong excited na rin sila! O, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Lahat tayo ay may puwang sa mundong ginagawa sa araling panlipunan ating alamin. Ikutin ang komunidad, tuklasin ating syudad, lahat ng mamamayan mahalaga. Ikaw, ako't ating sambahayan, sektor ng bayan, pamahalaan, eskwelahan at simbahan, saan pa man. Sa yamang lupa, yamang tubig, sa panahong mabuti, sasakuna, tungkulin at gawain, sama-sama ating harapin. Sa yamang lupa, yamang tubig, sa panahong mabuti, sasakuna, tungkulin at gawain, sama-sama ating harapin. Lahat tayo ay may puwang sa mundong ginagalawan, sa araling panlipunan ating alamin. Sa araling panlipunan ating alamin. Narito ang mga larawan ng bumubuo sa ating komunidad. Ano nga ba ang tungkulin at gawain ng mga ito sa ating sarili at pamilya? Ating basahin at pakinggan ang salaysay ni Tina. Sabay-sabay nating basahin ang ibinahagi ni Tina tungkol sa nagagawa ng bawat bumubuo ng komunidad sa kanyang sarili at pamilya. Ako si Tina.
nais kong ibahagi ang nagagawa ng bawat bumubuo ng komunidad sa aking sarili at pamilya. Sa tahanan, ang aking ama at ina ay ipinararamdam ang kanilang pagmamahal at pag-aaruga. Sa aking paaralan, ang aking guro ang siyang humuhubog ng aking kaisipan at kaalaman sa iba't ibang kasanayan. Sa simbahan, ang pari ang siyang nagpapatibay ng aking pananalig at paniniwala sa poong may kapal. Ang mga tao sa bahay pamahalaan, sa pamumuno ni Kapitan at ng kanyang mga kagawad ay nagpapatupad ng kaayusan sa aming komunidad upang kami ay magkaroon ng tahimik at ligtas na kapaligiran. Ang palaruan sa aming komunidad ay nagbibigay ng saya sa aming mga bata. Sinisiguro ng mga tagalinis ang kalinisan nito. Sa aming health center, ang mga doktor at nurse ay nagbibigay ng libreng bakuna sa mga sanggol, libreng gamot at check-up sa mga may sakit. Ito ang aking komunidad at ang mga bagay na naitutulong nito sa aking sarili, sa aming pamilya at iba pang naninirahan dito. Naintindihan niyo ba ang salaysay ni Tina sa kanyang komunidad? Kung naintindihan niyo ito, magaling! O kung hindi naman, huwag kayong mag-alala. Atin muli itong tatalakayin. Ano-ano ang mga tungkulin at gawain ng mga bumubuo sa komunidad? Unahin natin ang pamilya. Tungkulin nitong itaguyod ang pangangailangan ng mga anak. Ano ang dapat gawin upang magampanan ng tungkuling ito? Yun ay ang bigyan ng mga magulang ng wasto at sapat na pagkain, tirahan at pananamit ang kanyang mga anak. Ano naman ang tungkulin ng paaralan? Tungkulin nitong magbigay ng mataas na kalidad ng edukasyon para sa lahat. Ano ang dapat gawin ng paaralan upang makamit nila ang dekalidad na edukasyon? Yun ay ang pagtuturo ng mga guro ng kaalaman at kasanayan, wastong pag-uugali at mga gawain. Sumunod naman ay ang ating simbahan. Ano ba ang tungkulin nito? Tungkulin ng simbahang magpahayag ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng mga lider ng simbahan ng mabuting asal sa mga mamamayan sa komunidad. Ano naman ang tungkulin ng ating pamahalaan? Tungkulin nitong gumawa at magpatupad ng batas, alituntunin at patakaran para sa kabutihan at kaunlaran ng komunidad sa pamumuno ng kapitan, alkalde o mayor o kaya naman ng gobernador. Kasama na rin dyan ang paghuli sa mga kriminal at pagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan sa lugar. Sumunod naman ay health center o ospital. Tungkulin itong magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa tulong ng mga doktor, nurse, pati na rin ng barangay health workers sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng konsulta, gamot, at bakuna sa mga mamamayan. Ang pook libangan, plaza o parke. Ito naman ay pinagdarausan ng mga pagtitipon, pagdiriwang at programa ng komunidad. Kaya nararapat lamang na panatilihin ang kaligtasan, kalinisan at kaayusan sa mga lugar kagaya nito. Ang pinakahuli ay ang pamilihan. Tungkulin nitong tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao tulad ng pagkain, damit at iba pa. Kaya narito ang mga tindero at tindera upang magtinda sa presyong kaya ng mga tao. Lubos nyo na bang naintindihan ang mga gawain at tungkulin ng mga bumubuo sa komunidad? Ikaw, Sasha, naintindihan mo na ba ang mga ito? Aba, syempre po, teacher! Nalaman ko po na ang bawat bumubuo ng komunidad ay may mahalagang tungkulin at gawain. At ang mga ito ay may kaugnayan sa ating sarili at sariling pamilya na nakatutulong upang mapunan ang ating mga pangangailangan sa pagkain, kalusugan, edukasyon, espiritual at libangan. Magaling, Sasha! At para matiyak na naintindihan ninyo ang mga ito, ating sagutan ng mga sumusunod.
Iguhit ang bituin kung tama ang pahayag sa bawat pangungusap at buwan kung ito ay mali. Iguhit sapat lang ang iyong sagot. Unang bilang. Kabilang sa gawain ng paaralan ang pagpapalawak ng kaalaman at pagtuturo ng wastong pag-uugali. Tama o mali? Bituin ba o buwan ang dapat ilagay? Kung bituin ang iyong inilagay, magaling! Dahil tama ang sinasabi sa pangungusap na ito. Ikalawang bilang. Tungkulin ng paaralan na gumawa ng batas, alituntunin at patakaran ng komunidad. Bituin o buwan? Ano ang tamang sagot? Tama ka kung ang sagot mo ay buwan. Mali ito dahil hindi ang paaralan ang gumagawa ng batas at alituntunin, kundi ang pamahalaan. Ikatlong bilang. Ang ospital o health center ang nagtataguyod ng serbisyong pangkalusugan. Tama o mali? Bituin o buwan? Mahusay kung ang sagot mo ay bituin dahil tama ang sinasabi ng pangungusap na nasa ikatlong bilang. Ikaapat na bilang. Ang simbahan ang pinagdarausan ng pagtitipon, pagdiriwang at programa ng komunidad. Bituin o buwan? Tama ba ito o mali? Tama ka kung ang sagot mo ay buwan dahil ang pinagdarausan ng mga pagtitipon at programa sa komunidad ay hindi simbahan, kundi ang plaza o parke. Ikahuling bilang. Tungkulin ng bawat pamilya na tumugon sa pangangailangan ng mag-anak. Tama ba ito o mali? Magaling ka kung ang sagot mo ay bituin. Tama ang sinasabi sa pahayag na ito. Magaling! Tapos na nating tukuyin ang mga tungkulin at gawain ng bawat bumubuo sa komunidad. Nasagutan mo ba ito lahat ng tama? Magaling! At kung hindi naman, hindi pa ito ang huli nating pagsasanay. Meron pang mga susunod, kaya manood ka lang at makinig ng mabuti. May pagkakataon ka pang bumawi. Teacher, may tatanong po ako. Ano pong pinagkaiba ng tungkulin at gawain? Napakaganda ng iyong katanungan, Sasha. Tungkol dyan ang susunod dating pagsasanay. Ang tungkulin ay isang pananagutan na nararapat gawin ng mga sektor na bumubuo sa komunidad, samantalang ang gawain naman ay isang responsibilidad na dapat gawin upang matugunan o magampanan ang tungkulin. Sa madaling salita, ang tungkulin ay may kaakibat na gawain upang magampanan ng maayos ang kanilang mga layunin. Kaya ang bawat bumubuo sa komunidad ay may kani-kaniyang tungkulin na may katumbas na gawain. Malinaw na ba sa inyo ang pinagkaiba ng tungkulin at gawain? Aba, syempre po, teacher. Malinaw na po. Kung malinaw at naintindihan nyo na ang pinagkaiba ng dalawa, dumako na tayo sa ating susunod na pagsasanay. Ihanda nyo na rin ang iyong krayolang pula at asul. Kulayan ng asul ang bilog kung ito ay tumutukoy sa tungkulin ng institusyon na bumubuo sa komunidad at pula kung tumutukoy sa mga gawain nito. Handa ka na ba? Kung handa na, itaas at iwagayway ang inyong krayolang pula at asul. Unang bilang, pagpapalawak ng kaalaman at pagtuturo ng wastong pag-uugali ay gawain ng paaralan.
Tungkulin ba ito o gawain? Anong gagamitin mo? Asul o pula? Tama ka! Kung kinulayan mo ng kulay pula ang bilog, dahil ito ay gawain ng paaralan. Tungkulin naman itong magbigay ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. Ikalawang bilang. Ang ospital ay nagtataguyod ng serbisyong pangkalusugan. Anong gagamitin mong kulay? Asul ba o pula? Magaling! Kung kinulayan mo ito ng asul. Ito ay tungkulin ng sentrong pangkalusugan o ospital. Gawain naman itong magbigay ng libreng gamot at bakuna sa mga mamamayan. Ikatlong bilang. Pamahalaan ang nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Pula o asul? Ano ang tamang sagot? Tama ka kung kinulayan mo ng pula ang bilog, dahil ito ay gawain ng pamahalaan. Tungkulin naman itong gumawa ng batas, alituntunin at patakaran para sa kaunlaran ng komunidad. Ikaapat na bilang. Pamilya ang tumutugon sa pangangailangan ng mga anak. Ano ang tamang sagot? Pula ba o asul? Mahusay ka kung kinulayan mo ito ng asul. Ito ay tungkulin ng pamilya. Gawain namang bigyan ng magulang ng wasto at sapat na pagkain, tirahan at pananamit ang kanilang mga anak. Ikalimang bilang. Pamahalaan ang gumawa ng batas, alituntunin at patakaran ng komunidad. Ano ang tamang sagot? Kulay pula ba o asul? Mahusay ka kung kinulayan mo ang bilog ng asul. Dahil ito ay tungkulin ng pamahalaan at nasa ikatlong bilang naman ang gawain ito. Binabati ko kayong lahat! Natapos na ninyo ang inyong huling pagsasanay. Naintindihan mo na ba ang kaibahan ng tungkulin at gawain? Alam mo na rin ba ang tungkulin at gawain ng bawat bumubuo sa komunidad? Magaling! Bilang pagbubuod, ang bawat bumubuo ng komunidad ay may mahalagang tungkulin at gawain. Ang mga tungkulin at gawaing ito ay may kaugnayan sa ating sarili at sariling pamilya na nakatutulong upang mapunan ang ating mga pangangailangan. Unang-una, sa pagkain na kung saan sa pamilihan tayo bumibili ng pagkain, damit at iba pa nating pangangailangan. Pangalawa ay kalusugan na kung saan ang health center o ospital ang siyang nagtataguyod sa serbisyong pangkalusugan upang mabigyan ng bawat mamamayan ng libreng gamot at bakuna. Edukasyon na nagbibigay sa atin ng dekalidad na edukasyon na siyang nagtuturo ng mga kaalaman at mga kasanayan pati na rin ng mabuting asal at gawain. Sumunod naman ay espiritual na tinutugunan ng simbahan dahil dito ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. At panghuli ay libangan na ginagampanan ng Pook Libangan, parke o plaza na pinagdarausan ng mga pagdiriwang at programa sa komunidad na nakapagbibigay saya sa bawat mamamayan ng komunidad. At yan ang aralin natin ngayon mga bata. Naway manatili sa inyong puso't isipan ang kaalamang ating pinag-aralan. Alam mo ba kung saang direksyong sumisikat at lumulubog ang araw? Malalaman nyo yan sa susunod nating pagkikita. Muli, ako si Ma'am Shane. At ako naman si Sasha na nagsasabing sa Araling Panlipunan, maraming matututunan. Hanggang sa muli, paalam!